ang ating natutunghayan, pero mukhang ito na yun. Ay! Ito na, hook flicker, tapos ginamitan pa nga ng real world manipulation, dalawang real world manipulation. Ayun na! Nakikita natin, nakakabulol. Pero yun nga lang, si Kiko kamuntikan na mapatay pa nga sa kamay dito ni Yue. So successful ang Aurora at si King Kong pa nakuha nila. What a counter RW. play ng Fnatic Onyx. Dalawang turtles na ang nakuha ng Aurora MLBB at nauna rin sila sa pwesto dito. Pero nandyan na ang Fnatic Onyx. Ang Super Family ay nag-aabang na! Pero na-hook dito si Brusco, pero makukuha pa rin ng Aurora yung turtle. Brusco ay halos buhay pa rin. Dalawa naman yung RWM na natin nakikita, pero Brusco is gonna be down sa kamay dito ni Demon Kite. So nagkapalitan yung dalawang kupunan natin. Oo, Brusco para kay Yue. Pero mukhang may nagbabadya pang teamfight dito sa mid lane at hindi na nga nila itutuloy. 3 pagong ang secure ng Aurora MLBB. Kaya naman 2,000 na ang kanilang kalamangan. Edward, nakakita ng isa, nagpakita din si Super Friends. Poke lamang ang magaganap. 2,000 na ang lamang ng Aurora MLBB. Parang alam mo yung tempo ng game natin, yung tipong kakabahan ka saglit, mabilis yung tempo, tapos biglang makakahinga ka ng maluwag. Parang ganun din yung ginagawa ng mga teams na after ng very intense na sabihin na natin palitan ng mga skills, balik na sila sa dati. Kaya nga, parang alam na nagbibilangan ng skill, naglalaruan ng mga waves. At nakikita na nga natin si Kenra, talagang tahimik lang muna dito sa simula. Pero mamaya ay panigurado may makikita na tayong mala Filipino Savage Gold Standard na play. Pero sa ngayon ay magpupush muna ng Torre. Mid lane naman ang sunod na call. 3 tao, hindi 4 ang ating nakikita dito. Oo, so parang na to. Ito na may mga moments na alam ng mga players kung nasan yung isa't isa. Pero ang sabi ng Aurora, okay, focus lang ulit muna tayo sa pag-clear ng minion wave. Ganon din naman sa FNOP dahil nakaangat yung minion sa may bottom lane. So ito na naman yung mga spider instincts na spider senses. Spider senses. Spider senses na binanggit mo kanina. Kumbaga parang nararamdaman nila may lalabas na iron hook. Kaya naman biglang lumiliko, biglang bumibilis. Pero Demon Kite, nasa harapan ni King Kong ngayon. Lamang si Demon Kite ng 2 levels dito kay King Kong. Wala pa tayong 1v1 ngayong buong series natin ng mga assassin, no? Kasi parang buong playoffs natin, mayroon talagang instance na nag-1v1 sa outer lanes, eh. Yun yung mga kadalasang kailangan pang biglang lumipat ng cameraman. Kasi napakabilis talaga ng yeah! May flicker pa, grabe isang dipa. Kaya naman si Renny J, ang mapatay dito na sa FNOP, RWM, para kay Yue. Put-up the Guardian, pero may flicker out para sa mga players dito na Aurora habang sinalo lahat ni Edward yung mga bala. Pero buhay pa rin dito ang mga players ng FNOP. Nag-iinit na ang kamay at tatama pa nga ang Renner's Apathy. 3-4 HP para dito sa first board of the game. Ginamit na ang Revitalize at full HP na ang lahat. Hindi na kailangan umuwi. Kirk nag-charge. Hanapin si Edward pero hindi niya itutuloy. Tumig sa board! Toming from the back at nakuha pa nga bigla ng Aurora yung Lord. Akala natin lang mga FNOP sumasayaw-sayaw na si Toming pero mapatay dito sa malatag ng skill ni Super Friends pero may bahuli din naman dito ang Aurora. Si Kirk laban sa 3, double kill para sa Smiling Demon. Double kill plus the Lord. Napakalinis ng objective taking ng Aurora MLBB in this game. Haharap dito sa mga players ng FNOP. Napakatapang talaga ng Harith na yon in that Lord fight. At ngayon, with this Lord push doon sa may bandang ibaba ay mukhang makakakuha na sila ng kanilang Torre doon sa bottom lane. Pero napakaganda ng pag-wave clear dito ni Kenra. And so far, mukhang hindi pa rin lumalaki ang 2,000 kalamangan ng Aurora MLBB. Iyan na, imposibleng hindi pa bumagsak. Oo, 3 minion to eh. If ever din, hindi makakalapit ang mga players ng FNOP. Pero ang expect natin ay mamaya pa, bibigay yung Torre dito sa gitna ng FNOP and probably for Aurora as well. Dahil napaka-importante ng purple buff dito ng ating mga junglers. And so far, halos magkakalapit ang gold. But definitely, Aurora 1.9k gold lead para sa ating game. Oo, makita talaga natin na I think Suyu, Demon Kite in this game ang nakakalamang talaga against his counterpart. And this time around, si King Kong running the Nolan. Mukhang kailangan talaga nilang bumili ng oras dito para magkaroon ng pantay na items at pantay na level ang mga junglers. Saktong-sakto din lang, 1 minuto pa bago lumabas ang second Lord of the game. That will be a Luminous Lord already sapagkat lagpas na ng 12 minutes the moment na lumabas ang Lord na yon. Yung mga gantong game pa naman din, at meron kang Franco, parang mapapaisip ka rin sa Aurora kung lagi ba tayong magdadive against them para hindi magkaroon ng chance na kumapa
si Brusco. Kasi diba so far, pag nasa bush sila, meron at meron na nakukuha dito si Brusco. So pwede siguro na ang play nila, okay, sige, lahat na, pwede natin talunan. Parang diretso ka na. Edward, anytime, kung may penalty zone, go. Napakaingat nga nila maglakad din, no? Both for Aurora and Fnatic Onyx. Parang tuwing naglalakad sila sa mga bushes ay nagbabato muna sila ng abilidad, making sure na disiplinado ang kanilang pag-ikot. At napaka-importante niya, no? When we're looking at a grand finals like this, ayaw mong to-make bush ng ikamamatay mo. Kailangan bumato ka muna ng skill para at least kung di mo man makita, ay nasaktan mo na. Oo, para may birthday if ever. Kaya din siguro si Super Prince, bitaw lang ng bitaw ng mga skills. But speaking of skills, isa sa mga kadagdag na damage na skills dito ni Kelra is gonna be the Sea Halberd para sa kanyang itemization. Pwede magkasalubungan to eh. Parang pwede mag-flicker anytime flicker tas kagad para kay Brusco. Pero ganun din naman para dito sa Aurora. Again, sinabi natin, paunahan lagi sa posisyon ang nagiging batayan. Paunahan talaga sa posisyon, especially around this Lord area. Aurora ang mauuna at mukhang magbabato na nga ng skills dito sa Super Prince. Kirk looking for the taunt pero mukhang hindi niya itutuloy. Mauna si Edward. Here comes the real world manipulation. Dalawang real world manipulation natin nakita after the Guardian. Walang tatamaan muna at mare-reset yung team fight na sinimulan. Bang! The combo ni Super Prince at ni Kelra. Si Rene J ay wala sa team fight. Pwedeng pumusisyon kayo ng FNOP. Binigla ang hitman Sakit. doon with the Renner's apathy. At mukhang dahil dyan, itutuloy na nga ng Fnatic Onyx ang Lord na ito. Half HP, King Kong nandoon na sa may Lord Pit. At mukhang ko-contest pa rin ang Aurora MLBB. Demon Kite, pumapasok na in the vicinity pero si Kirk ay tumidepensa pa rin. At medyo walang damage dito. Oh, may damage pala. Ang sakit ni Kelra pero si Bruce Wow! na. Pero si Demon Kite pa rin ang makakakuha ng Lord sa harap ng mga players ng FNOP. Napakagandang Lord Steal mula kay Demon Kite. Grabe ang objectives ng Aurora MLBB in this game. 3 Turtles, 2 Lords. At mukhang itutuloy pa nga nila ang pag-push. Malaking chance na makakuha na sila ng inhibitor turret dito. Dito super evident yung binanggit mo ng isang araw na pag sisuyo talaga, sobrang sakit ng damage or if not, parang siya yung damage version ng isang Fredrin Oo. na mataas yung chance na ikaw yung makapag-secure ng objective kaya talaga nakakapitalize dito ng Aurora. Kaya nga laging pina-first pick na rin ngayon kapag nasa blue side ka. Ito yung bukod tanging jungler na kaya talagang lagpasan kapag pinagsabay-sabay pa yung retry. Lahat ng mga current junglers natin na napakasakit sa pag-re-retry. Pero in Ito terms of yata. 1v1, mukhang Ito na yata yung inantay pantay natin. to. Ito na yata ang... Hindi. Ano muna, kalmado muna, Alin. Oo, Pero pero si Lord sa bottom lane eh. grabe, hindi pa rin tumama. Hindi pa rin dumamba doon sa may bandang ibaba. Kaya naman hindi pa sila makakakuha ng... Iyay! Hey! Meron na Bloody Hunt! At saktong-sakto si Doming Payo ka na naman Wow! after Guardian. Dalawang tatamaan. Flicker out sa mga players dito ng Aurora. Meron pang revitalize para kay Kirk. At habulin ba nila Demon ang Kite? mga players? Si Demon Kite ay nandito at aalis na. Time. Around 8 minutes nilang hinawakan ang gold lead na yun. At ngayon, Fnatic Onyx na ang may hawak nito. So for Fnatic Onyx Philippines, parang gusto nang i-replicate yung nangyari kanina at nakikita na natin yung sanib-sanib puwersa ng lineup ng Aurora. Kasi siguro sabi nila dito, if ever man na merong mahatak, Oo. si Brusco, at least meron tayong pwedeng pantakas in a way with this healing from Rene J. Kumbaga may pang-reset kahit Yep. papano. At napaka-importante niyan, no? Dahil 30 segundos na lang, lalabas na rin ang ating third Lord of the game. Kung babalikan natin yung nangyari sa ating game number 1, ito yung Lord na nagbigay daan sa Fnatic Onyx na mabaliktad at maipanalo ang larong iyon. And this time around, mukhang mauna sa pwesto ang Fnatic Onyx ng bahagya lamang. Pero nandyan din naman ang Aurora, konting kemot lang. And for this purple buff, ayan kahit yung Aurora ay sama-sama na talaga sila, middle lane ay parang gusto nilang kuhanin anytime, pero nandito mga players ng FNOP. So binanggit na natin anytime, parang anytime din ay magkakaroon ng team fight para dito sa ating dalawang kupunan. Even FNOP ay nakapwesto na rin. Kailangan mag-ingat if you are Fnatic Onyx dahil mukhang handang-handa ang Aurora MLBB na mag-start ng laban dito around the Lord area. Pero mukhang hindi pa nila itutuloy. Mabahabang sayawan na naman ata ang ating makikita dito. Tinawag na ni Edward, umaharap na rin siya at mukhang makakatakas naman si Kirk. Okay, so marereset muna yung Lord. Ilang minutes kaya ito magiging Lord Dance natin? Yun ang tanong. Pakiramdam ko Mga mga 2 minutes lang kasi may mag-iinit dyan. May makakakuha ng isang malupitang galaw. Pero mukhang ipipilit ng Fnatic Onyx ang bandang ibaba dahil nagsisplit na siya doon si King Kong. Parang yung pala yung gusto nang gawin, paliitin yung mapa habang tinatry na kuhanin yung posisyon
dun sa may Lord. Sinabi natin pwede maging halos 2 minuto. Yung Lord Dance, real word manipulation para dito kay Yue. Kanino mo Sound pumunta yung Force. Lord natin dahil halos wala ng buhay. Wala na tamaan yung After the Guardian pero may pagpot para sa kanila. At sa lahat ng mga plays nandun, si Doming ang makakakuha. Kirk nandun na sa may bandang harap pero si Edward ang unang babagsak. 2 na ang wala sa kupunan ng Aurora MLBB pero sila ang makakakuha ng Lord. Fnatic Onyx, dedepensa na naman muli. Alam mo, yung Fnatic Onyx Philippines dito, nagiging struggle nila somehow is yung pag-secure ng Lord. Okay, ay, kamuti ka na! Oh It's gonna be a my. shutdown. Ito na yung 1v1 na sinasabi natin. Nakaamoy ng dugo si King Kong at binigla niya si Demon Kite. Lord ngayon nasa baba pero hindi na ito pinapansin. Parang kita yata. Nandito sa midday ng Fnatic Onyx. 10 segundo para kay Doming, 10 segundo para kay Edward. Double na ata para sa Fnatic Onyx. Kailangan debensahan pero makakaroon ng minion wave para din sa Aurora sa buhay pa rin. Ang Aurora, inaantay lang mga players pero makakasira na naman ng Torres sa itaas ang F-Nop. What a call coming in from Fnatic Onyx. Avatar of Guardian, nagamit na rin. At ayan na nga, buhay ang kupunan ng Fnatic Onyx at nakuha pa nga nila ang 2 inhibitor turret. Biruin mo, Aurora ang naka-Lord, Fnatic ang naka-Tore. Sobrang parang ang intense nung laban natin in a way, pero ramdam mo na kalmado sila. Yung parang alam nila na pag ito yung ginawa nila, ito yung magiging outcome, kaya hindi nila pinipilit. So we can say that for FNOP din dito, alam nila yung capacity nung line-up or hero composition ng Aurora. Oo, parang kita din nila na ito yung laruan talaga ng Aurora. Especially if you put the Rafaela dito kay Rene J. Ito talaga yung gusto nilang gawin. The group up, yung pag-o-objectives ng sabay-sabay. At makikita natin paminsan-minsan ay lumalayo ng konti si Demon Kite. But still, that is a very classic way to play a Rafaela composition. Kaya naman ang Fnatic Onyx, with this Franco, medyo naguguluhan ngayon ang Aurora. Kasi pag nagdikit-dikit kayo, high chances na may isa sa inyong mahihila. Oh, kaya yung yung mga ganyang bushes ay talagang fina-face check na rin ng side ng Aurora para alam nila na kung meron bang kadena na biglang ilalatag dito si Brusco. Kasi meron pang flicker. So far, parang hindi natin nakikita yung flicker Bloody Hunt. Oo. Nakikita natin is yung hook, flicker, Bloody Hunt. Parang kadalasan may mga tinatawag silang para tournament na flicker bloody hunt. Pero sa ngayon, ang nakikita talaga natin, as you said, Chantel, yung hook na patalikod na flicker para dalin sa mga kakampi. So far, hindi pa natin nakikita yung parang sabihin na lang natin lahat ng pwedeng possible combos para dito sa Franco. But still, sa tingin ko, tiwala siya sa sarili niyang Iron Hook eh. May mga magsasabi sa yung Franco May na nag-flicker bloody hunt lang sila kapag either game-winning play na o ganito. Ayan na naman yung sinasabi natin. This time around, hindi ginamit yung flicker pero makakatakas pa rin si Edward. Pero wala yung flicker niya para dun sa next Lord na pwedeng simulan anytime. At napaka-importante niyan if you're running the Tirizla dahil yan lang ang magpapahaba ng range ng iyong penalty zone. Yes, respectable naman ang haba ng casting range ng penalty zone ng ultimate ng isang Tirizla. Pero hindi ito yung nakakabigla. Kumbaga parang kung nanggaling ka sa bush, sure nakakabigla yun. Pero kung nasa harapan ka ng mga kalaban mo, ay kadalasan tansyado kung hanggang saan lang ang aabutin ng iyong ultimate. Kaya din siguro parang hindi mo na masyadong nag-advance yung Aurora dito sa possession pero parang delikado yung unang sisilip dun sa may bush if ever. Okay, walang tatamaan si Brusco habang merong pag-poke para dito kay King Kong, i-reset ba yung Lord? Yan yung pinakatanong. Kasi parang si Doming ay yun ang kanyang pinaka-target. Nakangat yung minion wave sa may bottom lane. May nilabol. Yue is down at nahanap na nga. At mapatay na rin dito si Rene J habang si King Kong hindi pala jungle yung pina-farm